si Maita ay nagsimulang kumalas sa legal na pamumuhay at sumanib sa kilusang lihim. Kung paano niya ginawa ang pagkalas at adjustment ay isang magandang introduksyong pang-nobela o pandula o pang-pelikula. Kakaiba po ito, tinitiyak ko sa inyo. Pero inyo po ba namang isinapan niya sa pagka-underground ang yaya ng kanyang anak? Nanoon niya kayo 3 taon lang. Ang yaya na nasanay kaya laging nakaputing uniforme ay takang-taka sa abnormal na setup ng bahay. Kung nagtagal-tagal pa siya doon, baka nag-nervous breakdown. Sa pinagkasundo ang relasyon sa bahay bilang legal na paliwanag sa may-ari dahil inuupahan lang ang bahay, si Maita ang head of the family. Kabilang sa household ang ilang manunulat. 2 sa manunulat na ito ay naging national artists. At 2 sa isa ang itinalagang driver ni Maita. Walang GMA si Maita sa underground. Bukod sa Tagalog niyang bigkas dayuhan at sa kanyang tangkad, ganda at glamorosang kilos, kahit simple ang suot, siya ay hindi masasabing mula sa uring na kariri masasalahan. Sa mga pag-aaral, estudyante siyang uhaw sa mga turo ng pagre-revolusyon. Sa pagkakatanda ko, hindi naman ganoon kadali ang pagwawaksi ni Maita. May yugturing ninais niyang pagbabago sa lipunan, ngunit hindi sa paraang may dahas. Sa UP, inawasan pa nga niya ang mga organisasyong radikal. Pero ang nasa lihan niya ay ano ba't radical din pala. Ang sigwa ng unang quarter ng 1970 ay bagkus nagtulak sa kanya upang suriin ang kanyang papel sa isang lipunang unti-unting gumugubo. Ang dambuhalang baha sa Central Luzon ang lalong nagpalapit sa kanya sa masa. Pagtungtong ng taong 1971, may katiyakan na ang kanyang pananaw sa daigdig. Kaya sa aking palagay, ang pagpupul-time at pagtalikod sa dapat talikdan ay nangyaring walang luha. Hindi madaling itago, maging sa underground, ang supermodel na itsura ni Maita. Gaya ni Professor Feria, na hindi na nga marunong magtagalog, platinum pa ang buhok. Limitado ang kilos ni Maita. Malaking bagay ito sa kanyang paghiling na ipadala na siya sa kalayunan. Pero giit ng ilang palabirong kasama, kapag nagmamarcha na ang unit niya sa kalayunan, magiging kapansin-pansin din marahil ang ulo niyang nakaultaw sa balikat ng may kapandakang mga mandirigma. Hindi tumigil sa Maita sa paghiling. Ulit-ulit niyang inihapak ang kanyang pagnanais na kumilos sa kalayunan at kung maaari ay maging mandirigma ng hukbong bayan. Bagay na kalaunan ay natupad rin. Nakailang lipat siya sa zonang gerilya. Natakip siya ng kaaway, nakatakas, muling kumilos ng hayagan. Marami nangyari sa kanya na hindi ko na nasundan. Ang malaking pamilya namin nila Maita sa underground ay nagkahiwalay ng gawain. Marami ang natakip, ang namatay, mayroon din umatras sa laban. Ang huli naming pinagsamahan ni Maita ay sa board ng SELDA. Nang kapwa kami mahalal nitong huling kongreso nito. Noon sa underground kami naninindim at nagngangalit kapag may mga kasamang nadarakip ng kaaway. Ngayon sa SELDA, magkasama pa rin kaming kumikilos para sa kanilang kapakanan at paglaya. Many years ago, Maita and I talked about several projects for the movement, including a film on Maria Lorena Barros. We never got to do it. Only last year, we talked about making a musical and a film on her film. I was excited to write the script. Perhaps she could also be my co-writer. Why not? Maita, dear friend, dearest comrade, I would have wanted you to wake up. There are many more beautiful, exciting tasks to do for the people, for the revolution. In your memory, they must
be done.